Amen. At maraming salamat sa Panginoon na muli tayo ay nag-aaral ng kanyang banal na salita. Salamat sa katagumpayan ng pag-aaral ng Sunday School. Salamat sa mga awitin. At ako'y nagagalak. Kanina nga na kaupo ako dyan. Sabi ko nga yung nadama ko yung pinakamagalak na lugar sa aking buhay. Wala iba kundi sa piling ng Panginoon. Pagamat tayo ay magkakalayo ng lugar, pero masaya, hindi lang tayo masaya kundi tayo nagagalag sapagkat kapiling natin ang Panginoon. Ang kanyang Espiritu Santo ay ating nadarama. Kanyang banal na presensya. Mga kapatid, kailangan ko yung panalangin ninyo sa aking pagtayo sa oras na ito. Wala tayo manalangin. Ang banal na pangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Purihin yung banal na pangalan. Kadakilaan, yung kahabagan, pag-ibig ng Diyos. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Kayo mag-aaral ng banal na salita. Dalangin namin ang patnubay, Panginoon Espiritu Santo. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral. Sa iyong alipin na tinayo, pagindapatin mo po siya, Panginoon. Bigyan ng inspirasyon. Kung mag-usap ang Diyos na iyong mga banal na salita, aming maunawaan. Hindi lang sa kaunawaan kung hindi sa puso, Panginoon. At sa aming mga may pamuhay namin. Ito'y maging pagkain ng aming mga kaluluwa. Tuloy ang Diyos na nakapaglingkod sa iyo. Tuloy na mamahal ka namin sa iyong buhay. Higit sa lahat, Panginoon, na muli sa araw na ito ay kami magtagumpay. Kami magtagumpay sa iyong buhay. Paalam pa, Jesus. Sama na lang. Gandang umaga sa ating mga kapatid at magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Purihin ng Diyos na kahit saan lugar may mga kapatid tayo nagmamahal. Anumang oras ay nandun sa kanilang puso ang pagmamahal na makapiling ang bawat isa dahil na sa gawain patungkol sa Panginoon. At ang pagbabasya natin pag-aaral ay ating makikita dito sa Mateo 13, verse 53 hanggang 58. Matthew 13, verse 53 hanggang 58. Babasahin ko na lang po, susundan niyo na lang po ako. At nangyari na nang matapos ni Jesus, ang mga talinghagang ito ay umalis siya doon. Ang pagdating sa kanilang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pa sila ay nagtaka at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi ba itong anak ng Anloagi? Hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay nangasa akin? Saan na kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya ay kinatisura nila, datapot sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan liban sa kanyang sariling lupain, sa kanyang sariling bahay. At siya hindi gumaro ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon ay pinamagatang taken for granted. Sa Tagalog, ano yun yung binabaliwala. Ngayon, yung sa aking pag-prepare namin saying to, salamat sa Panginoon. Binigay ito ng Panginoon nating 1 week before. At
Sabi ko, napakaganda yung ano yun. Ngayon, hindi ko pa masyadong nakuha lahat yung teksto o yung tawag nito, yung buod ng pag-aaral na ito. Hanggang kagabi lang. Kagabi ko lang natapos. At unang-una, yung meaning ng take for granted sa English, ano? Wala tayong mga kapatirang English speaking dito ngayon. Kaya Tagalog muna tayo. Brother Romel, okay lang? Amen. So yung taken for granted, unang-unang meaning nun, neglectful. At susunod yung unresponsive, unconcerned, indifferent, disinterested, lack of appreciation or gratitude, undervalue, procrastination, tapos yung ignorance. So makita natin yung napakalawak po yung meaning na pinakita rito. Ngayon, makita natin dito na hindi lang ito kwento, kundi ito'y tunay na nangyari ng ating Panginoong Kristo ay dumalaw siya doon sa lugar ng Nazareth. Kasi kaya tinawag na Nazareno ang ating Panginoon eh. Doon siya lumaki hanggang at the age of 30. Kaya kilala siya. Sabi nga rito sa ating mga binasa na siya ay anak ng karpentero. At sinabi pa rito, tinatawag yung ang ina niya si Maria at ang kanyang mga kapatid, si Santiago, Jose, Simon, si Judas, at may mga kapatid siyang babae na hindi sinabi yung mga pangalan. Mga kapatid, dito pa lang nakita natin maraming kapatid ang ating Panginoon sa dugo. Yung sa ibang religion, sabi nila si Inang Maria ng ating Panginoon ay perpetual virgin. Kita nyo, ang daming anak. Ngayon, nung siya ay pumunta doon sa Nazareth, unang-unang ginawa niya, siya ay nagturo ko sa sinaguga. Nagturo ng salita ng Diyos. At yung mga tao, nagtaka sila. Nung siya ay nagtuturo, at sabi nito doon sa verse 54, saan kumuha ang tao ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihan gawa? At mga kapatid, makita natin dito, na ating Panginoon lumaki doon at siya ay nakilala nila ang kanyang pamilya, ngunit nung siya nagtuturo ng mga bagay patungkol sa spiritual, nagtaka sila. Kumbaga sa mayroon silang question mark sa kanilang mga kaisipan. Bakit mayroong ganitong karunungan ang ating Panginoon? Narinig nila din yung mga miracles na kanyang maginawa. Nakarating din sa kanila. At mga kapatid, sa mga bagay na ito, kinatisura ng ating Panginoon. Ngayon doon natin ito pinag-aaralan. Alam mo ba na may mga bagay sa ating buhay kung minsan na binabaliwala natin? At may mga bagay sa ating buhay na bibigyan naman natin ng kahalagahan. At mayroon tatlong mahalagang bagay na ibinigay ang Panginoon doon sa creation. At ito ay pinahalagahan ng mga unang panahon. Pero nung nahulog ang kasalanan, nahulog ang tao sa kasalanan, nagkasala si Adam sa si Eva, naiba yung priority. At yung talong bagay na yun, unang-una yung physical life or physical well-being. At kung bibigyan natin ng kahalagaan yan, ay bibigyan natin ng higit na kaliwanagan sa panahon natin ngayon. Pag binaliwala mo yung physical health mo, kaya magkakasakit ka. Kakita mo yung mga tao na inaabuso nila ang kanilang physical sa mga bagay, sa mga pagkain, sa mga bagay na kanilang ginagawa, mga droga, mga alak, mga sigarilyo, kung ano yung mga ginaano nila.
darating ang araw na sila ay magkakasakit. So yung physical life o physical well-being, isa sa mga napakahalaga yan na blessing sa Panginoon. At kasama din sa physical life yung mga kapamilya natin. Diba mahalaga yung ating pamilya? Ang magulang mahal niya ang kanyang anak, ang anak mahal ang kanyang magulang. Pero kung minsan, at ito yung marirelate natin eh, kung minsan, kung ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iyong pamilya o sa iyong mga kamag-anakan, nababaliwala. Alam mo kung bakit? Kinakatisuran ka pa. Kasi dati kanilang kapamilya, kakilala ka nila, alam nila yung luma mong buhay, at ngayon naman nagpapahayag ka ng salita ng Diyos. Hindi nila pinapahalagaan yun. They're taking it for granted. Binabaliwala yan, mga kapatid. Mga kapatid, yung mga kapatid ng ating Panginoon, hindi naman lahat yan sumunod sa Kanya. Kaya kung mababasa mo sa ibang libro ng Biblia, iba hindi lahat sumunod sa Kanya. At sabi ng Panginoon, ang aking tunay na mga kapatid at ina, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, masigit na binigyan ng Panginoon yung spiritual relationship. Ang pangalawang pinakamahalaga dyan, mga kapatid, yung material things. Kaya pag patungkol sa material things, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng pananamit, kailangan natin ng bahay, kailangan din ng pera. Wag natin sabihin din natin kailangan ng pera, kailangan din natin magtrabaho. At ito ang pinapriority rin ng tao hanggang sa ngayon. Number one na priority. Kung tatanungin mo ang tao ngayon, ito ang priority. Yung mga bagay na pang-material. Sapagkat dito sila nakapokus. Kaya kuminsan, napapabayaan yung patungkol sa kanilang spiritual. Mamaya tatalakay natin lahat yan. Inaano ko lang muna itong ano. At ang pangatlo yung spiritual things. Mga kapatid, ito po ang the greatest blessings ang galing sa Panginoon. At dito tayo mag-focus sapagkat ito patungkol sa Diyos, sa kanyang banal na salita. Ito patungkol sa ating kaluluwa. Ito patungkol sa relasyon natin sa Panginoon sa mga paglilingkod. Paano tayo sumusunod sa Panginoon? At tulungan niyo ako mga kapatid sa panalangin na ito yung mabigyan natin ng kaliwanagan. Sapagkat ito natin pag-aralan ngayon, bakit yung may mga dahilan, bakit tinatanggihan o kaya tinatanggihan ng tao ang ating Panginoon, kanyang banal na salita. Reasons why Jesus was rejected in Nazareth and the whole world, mga kapatid. Alam mo ba na ang Christianity, pag sinabi mong Kristiyano ka, nung araw, ginagawa nilang biro ito, merong tinatawag na mocking. Yung Tagalog na mocking. Panglilibak. Sa ngayon, sa panahon na natin ngayon, it's an offensive to be a Christian. Dahil pag nagsalita ang Kristiyano, offensive daw yun. But, totoo po yun na offensive sapagkat yung pagsasalita ng Kristiyano, laban sa kasalanan, laban sa kadiliman. At yung mga tao na nandun sa kalalagayan na yon, nasasaktan sila, mga kapatid. Ngayon, dito sa verse 54, sabi rito, na sabi rito sa isang tanong dito sa part 2 ng verse 54, saan kumuha ang tao ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga pangyarihang gawa? Gusto kong basahin sa English. Where did this man get this wisdom and these mighty works? Sabi niya. May tanong dun eh. Ito yung tanong nila. Ngayon, pag patungkol sa Ebanghelyo, mga kapatid,
bakit pinagwawalang bahala yung pagpapahayag ng Ebanghelyo? Kahit narinig nila yung katotohanan, bakit nila tinatanggihan ito? Ano ang kaya ang mga dahilan? Alam natin dahil galing tayo dyan. Unang-una yung sinful life. Yung kasalanan ang siyang lumalaban pagpatungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat yung Ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas mula sa kasalanan ng mga tao. Ito rin ay nandito yung wisdom ng Panginoon. Kaya nandito yun sa verse 54. Where did this man get this wisdom? Ito yung wisdom of God. Christ is the wisdom of God. His word is the wisdom of God. At mighty works. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, di mo makikita kung paano gagawa ito sa iyong buhay. Kaya kinakailan sasampalataya ng Ebanghelyo. Pag hindi ka naniwala at sinampalataya mo ang Ebanghelyo, wala mangyayari. Amen? Wala mangyayari. Kaya, ang nangyayari mga kapatid, yung sinful life, yung worldliness, at siyempre yung diablo, yan ang lumalaban sa Ebanghelyo ngayon. Kaya makikita natin, maraming naniniwala sa Diyos, maraming nag-church. We're not judging them. Pero bakit yung ibang kaliwanagan ng Ebanghelyo wala sa kanilang buhay? Nagkukod din ng verses, nagbabasa rin ng Biblia. This is the reason for rejecting Christ. Maaring sa kanilang kaisipan, sa kanilang pagpapahayag, sabi nila, kilala namin Panginoon, tinanggap din natin ang Panginoon. Nung nag-imbita si Sister Belle, nung anniversary dito, sabi niya, ay basta para sa Panginoon, Sister, dadalo kami. Amen? Kita mo, ang ganda, di ba? But in reality, sa bibig lang yun. Sa bibig lang yun. Walang pagkatapos nun. Wala na. Parang every birthday na lang ni Sister Belle pupunta rito yung anniversary. Ngayon, mga kapatid, ang dapat makita ng tao, that the gospel teaching will show you your spiritual condition. It will show what kind of life you have. Papakita nyo anong klaseng buhay meron. Ikaw ba'y sa Diyos? O ikaw ba'y sa sanlibutan? O ikaw ba'y sa diabo? At yung salita ng Diyos mismo, papasok yan hanggang sa kalooban ng iyong kaluluwa. Buto, lahat ng mga sekreto mo dyan, lalabas yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. It's a discerner of thoughts and minds and heart. Wala tayong may kukubli dyan sa salita ng Diyos, mga kapatid. At yung embodiment ng Ebanghelyo, yung katotohanan. Sapagkat yan ay galing sa Diyos, nandiyan ang wisdom, nandiyan ang mighty works, nandiyan ang truth. Sabi nga dun sa John chapter 1, verse 17, grace and truth came through Christ. You see, when you reject the Christ in your life, you're rejecting the grace and truth. Alam mo yung grace, sabi nga, alam naman natin yun, bilang mga Kristiyano. Ito yung biyaya ng galing sa Diyos. Ang biyaya galing lang sa Diyos, mga kapatid. Yung mga blessings. At yung katotohanan sa Panginoon yan. Other than that, yung biyaya at katotohanan, kung hindi pwede manggagaling sa diablo yan. Yung sa diablo, yung half-truth, pwede pa. Pero sa Panginoon, yung full. At when you reject Christ, you reject the grace and you reject the truth. Ngayon, pag nireject mo yung biyaya ng Diyos, ito ay kasi sa preaching, kailangan maalaman ng buong mundo. Kaya pinapaliwanag natin to. Merong party ng sa mga hindi pa higit na nakakilala sa Panginoon at merong party sa Kristiyano. Para yung pagkain, pantay-pantay, mga kapatid. Pag nireject mo yung biyaya ng Diyos,
Nireject mo yung isang pabor galing sa Panginoon na ito ang maging dahilan para ikaw ay maligtas mula sa kasalanan. And when you reject the truth, mga kapatid, tatamba mo, nireject mo yung wisdom na galing sa Panginoon. Ngayon, dadagdag ko yun sa grace. We are saved by the grace, and by the grace, we can overcome sinfulness, unworldliness. Hindi ito na ituturo ng sekta. Kasi tinuturo nila, pwede pang magkasala. Ano ba ang ating Diyos na mga pangyarihan? Dapat natin i-glorify palagi ang Panginoon sa ating buhay bilang Christian. Na makakita sa atin na hindi tayo kakitaan na tayo gumagawa pa ng kasalanan. Amen? Sapagkat yung biyayang tinanggap natin ay galing sa Panginoon. Na hindi lang tayo maligtas doon, kundi tayo ay magtatagumpay laban sa kasalanan. Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung tinanggap, sabi nga kanina sa pag-aaral, kinubera lang tayo ng dugo ng Panginoon. Yung kasalanan nandun pa, kaya gumagawa pa. Hindi. Inalis at nilinis. Walang naiwan. Amen? Ayun ang biyaya ng Diyos. At isa pa ang nakita natin bakit nire-reject nila ang Panginoon. Meron silang bias na opinion. Tulad dito. At tinitingnan nila yung pamilya ng ating Panginoon sa physical. Na hindi nila kung nakinig lang sila mabuti at inintindi nila yung ebanghelyo na galing Panginoon, Diyos yung nagsasalita. Sana napagpala sila. Ganon din sa kapanahonan natin ngayon. Ano yung mga kapatid? Marami na tayong pinananalangin, mga kaluluwa, at pinapadala natin si Darling. Kinakausap natin sila. Pero hanggang sa ngayon, binabaliwala. They're taking for granted yung imbitasyon ng Panginoon. Pero patuloy tayo, hindi tayo humihinto because of that burden in our heart na kailangan na makita rin nila yung katotohanan sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ngayon, isang dahilan na nare-reject yung gospel ng Panginoon, yung true gospel, yung man-made teaching. Alam niyo ba bakit ang daming church ngayon, ang daming klase ng religion? Doon sa patutunan ni Sister Bell, kami namalengke ng religion at iba't ibang church. Sa bagay, sa pamamalingke namin, natagpuan din namin yung katotohanan, purihin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa mga naghahanap ng katotohanan, makakatagpo ka. At yung katotohanan na yun, ang siyang magpapalaya sa'yo. Ibig sabihin, matatapos na yung pagsasearch mo pag nakita mo yung katotohanan. Nandun ka na eh. Pero ang pinakamaganda doon, pag nakita mo yung katotohanan, dapat i-embrace mo na yun. Hawakan mo na. Nasa iyo na yung totoo eh. Huwag mo nang baliwalayin pa. Ngayon, para maintindihan din natin yung mga nasa ibang church, sa nasa ibang religion. Bakit? Marinig nila yung purong salita ng Diyos. Bakit nila tinatanggihan? Alam niyo kung bakit? Bias ang opinion nila bakit meron silang man-made teaching. Yung teaching, ihinalo nila sa gospel ng Panginoon. Pag ihinalo mo yun, hindi na tunay na ebanghelyo. Meron delusion na yun, diluted na, watered na yung gospel. Because you're trying to elevate those man-made teachings according to the level or the high standard of the gospel. Sabi mo, ipapantay mo yun sa pinakamataas na turo, standard ng Panginoon, yung katwiran ng tao. Hindi po pwede yun. Kaya nare-reject yung gospel. Ngayon, anong nangyayari? Tatas natin yung mensahe. Sa Kristiyano, kung minsan, nalaman natin yung totoo.
Pero kumisa napapairal din yung ating sariling kalooban. Kaya magkakaroon tayo ng sarili nating gospel. Yeah? Kaya yung gospel ng Panginoon, hindi, nandito lang sa kaisipan. Pagdating sa puso, hindi napupuno. Kasi hinahalian natin ang sarili nating opinion. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan, iwanan ninyo ang iyong sarili. Yung mga sarili yung opinion, hindi ayon sa aking kalooban. Kaya nga yung Kristiyano, hindi lang tayo niligtas sa kasalanan, kung hindi maalaman natin yung buong katotohanan. Kaya tayo nag-aaral patuloy. Dahil kung naligtas ka lang, marami ka pang hindi alam. Kailangan mo mag-aaral, mag-meditate. But then sometimes we neglect to read the Word of God and meditate the Word of God every day. You see, iba yung pagbabasa, iba yung pag-meditate. Iba naman yung pagdalo sa gawain, sa Bible study, at sa mga fellowship. That's another part. Kaya nga ang Kristiyano busy. Kung tutusin, busy ang Kristiyano sa mga bagay pang spiritual. Totoo yun. Alam mo, gagawa ka lang ng mensahe. It takes days. Kailangan mo ang Espiritu Santo. Mayroong sleepless nights, constant meditation, anawan din. Kasi hindi mo alam. Ang sasabihin mo, walang tulong ang Diyos. But tandaan natin, as long as your heart is right, as long as you have that true relationship with God, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tatanda natin mga kapatid yun, ano? Ngayon, mayroong hypocrisy sa Christianity. Alam niyo kung bakit mayroong paimbabaw na Kristiyano? Hindi mga tunay na Kristiyano yun eh. At mayroon akong babasahin dito. Dito sa Matthew chapter 15. Dito po sa verse 8 hanggang 9. Sabi ng Panginoon mismo, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Sabi nga sa Tagalog, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Titignan nyo ang verse 8. Dalawang klaseng parte ng katawan ng tao ang tinukoy ng Panginoon dyan. Labi, yung lips, at saka puso. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, iginagalang ako ng kanilang mga labi. They honor me with their lips. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Mga kapatid, hindi sa bibig lang. Lips is external. Yung heart nasa loob. Pag sa bibig lang, mababaw. Kung magaling ka magsalita, marunong ka, marami kang mabobola. Pero mga kapatid, ang Kristiyano, ang Panginoon, hindi mo madadaya. Yung Ebanghelyo ng Panginoon, yung salita na niya, at ang Panginoon hindi mo madadaya. Dahil nakatingin siya sa puso. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na kailangan, if you want to honor God, is through your heart. Internal. Nandiyan yung, bakit puso? Sapagkat sa puso nandiyan yung tunay na relasyon natin sa Panginoon. Doon makikita sa puso. Ano yung nasa puso, yun ang lalabas. Kung anong klaseng relasyon, mayroon ka, mga kapatid. Ngayon, sabi rito sa verse 9, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Can you imagine? Gigising ka ng maaga, pupunta ka sa church, aatin ka, tapos sabi mo, okay na, nakapagsimba na ako, nakadal na, okay na. Pero sabi ng Panginoon, datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, ang mga utos
ng tao. Yan ang sinasabi natin, mga. Sayang. Alam niyo na one of the greatest number population sa church, sila pa yung mga naliligaw. Tignan mo yung sinabi din ni Pedro dun sa ano, you are a peculiar people, sabi niya. Holy nation, royal priesthood. Yung mga pagtukoy niya sa mga Kristiyan. Kukunti sa bilang, pero sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Tignan natin nasa likod ko. Ang sabi niya, you are my people, I am your God. Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Kaya tatandaan natin, ano, gusto kong basahin din yung Ezekiel 33, 31, 32. Ito yung napakaganda. Sa Ezekiel 33, 31, at saka 32. Sabi po rito, at dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. At sila ay nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Pakinggan niyo, mga kapatid. Ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila ay nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Sabi nga, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Ito yung sabi ni Ezekiel, nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig. Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Verse 32, at narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakakatugtog na mabuti sa panugtog sapagkat narinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Di ba, mga kapatid, maraming feel good, kakanta, lahat siya. Hindi natin minamasama yung pagkanta, pag-worship song, pag mga napakagandang mga message. Kanina lang, gaganda ng message, napapayak ka. But you see, that's a tears of joy. Na maalaman mo na yung mensahe nun, naaangkop sa buhay mo at the same time, nagmamanifest siya sa buhay mo. Yan ang tunay eh. Na nagkakaroon yung kantang yan, kung makinakanta mo, ano man ang ginagawa mo na para sa Panginoon, nangyayari talaga sa buhay mo. Diba? Yung old rugged cross, ano bang, nun? Mensahe nun? Yung kamatayan ng Panginoon. Yung kaligtasan mula sa kasalanan. Diba? Nagkaroon tayo ng bahagi dyan. He leadeth me. Siyang nangunguna sa atin sa ngayon. Ang kanyang Espiritu Santo, pinag-aralan natin yung kay Jacob. The Spirit works with Jacob. Di ba ganun din sa mga Kristiyano? Bagamat tayo dating mga kasalanan, we cannot do about the past. Pero nilimot na ng Diyos yan. Dapat limutin na rin natin. Dapat sa kapanahon na ngayon, nandito na tayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang pinaglilingkuran natin, Diyos na tunay. Mga kapatid, ang tanong ko minsan, bakit may hypocrisy? Meron pa yung babaw. Kasi, hindi nasusunod yung salita ng Diyos. Ito yung sinasabi palagi. Naririnig nila ang iyong salita, ngunit hindi nila ginagawa. Ngayon, ipaliwanag yan ng mga sekta at denominasyon na pwede pa magkasala. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. But you said you can sin more or less every day. Ngayon, bakit kuminsan nababagslide ang Kristiyano, mga kapatid? Bakit nababagslide ang Kristiyano?
Sapagkat nababackslide ang Kristiyano kuminsan dahil tinitik for granted nila yung kaligtasan na tinanggap nila. Nagtitake chances sila sa mga bagay na sanlibutan. Nagkakaroon ng compromising. Sabi nga kung natanggap mo yung katotohanan, you have to embrace it because it honors God when you love Him. It honors God when you live according to the truth. It honors God when you live according to His holiness. Iyon ang true essence of the gospel. Iyon ang true essence ng kanyang message, mga kapatid. Ngayon, naririnig mo yung magagandang turo. Di ba? Amen? Gaganda ng turo sa salita ng Diyos. At napapagpala tayo. Ang ganda ng doktrina. That's the beauty of the gospel, yung doctrine of Christ. Yung turo, doktrina ng Iglesia ng Diyos. Napakaganda, mga kapatid. Sa iba, sabi nila, napakabigat. But you know, these doctrines, this gospel, mga kapatid, mananatiling maganda lang yan. Kung hindi mo sasamahan ng, pananampalataya, yung faith. Hindi mo paniniwalaan. At hindi mo tatanggapin na iyan ang katotohanan. At hindi mo sasamahan ng action. Tatlo yun eh. Faith, to live in truth, and action. This is how to avoid backsliding. Huwag mo nang iwawala. Nandyan yung biyaya ng Diyos na binibigay ng Panginoon lahat sa'yo para di ka mabackslide. Ngayon ang nangyayari. Bakit nababackslide Kristyano? May free will pa rin eh. Pwede pa magkasala kung gugustuhin mo. Kaya may mga nababackslide, may nanghihina. Pangalawa, ba't nababackslide Kristyano? Because of some adversities in life. Anong sabi sa Biblia? Normal lang yan eh. Pansamantala lamang yan. But you have to look on to Jesus, the author and finisher of your faith. Yan ang nangyayari mga kapatid. Sino ba ako walang problema? Number one problema natin, material na bagay at saka physical. Pero hindi yun na maging dahilan para tayo ay bumalik at tumalikod sa Panginoon. You know, when you turn away from God and you stop serving the Lord, mayroon mag-welcome sa'yo with open arms. Ano yun? Ang diablo. The moment you turn away, may mag-welcome sa'yo. The world will welcome you. Yung worldliness. At babalik ka doon sa mas higit na mabigat na kalalagayan. At mahirapan manumbalik. Dahil, alam mo kung bakit? Alam mo na yung salita ng Diyos eh. Alam mo na yung katotohanan at ikaw ay bumalik muli. Ipinapako muli ang ating Panginoon. Samantalang tapos na yun. Ano ang hain na naghihintay pa? Magpatuloy tayo mga kapatid. At isa pang tinitake for granted na hindi lang tao, kundi maging sa Kristiyano. Ito ay aral para sa atin lahat, sa akin at sa atin. Na isang reminder lang tinuturo sa atin ng Panginoon para sa ating kabubuti. Taking for granted the time allotted to us. Yung panahon. Yan, natitake for granted yan. Basahin natin sa Psalms. Sa Psalms chapter 90, 90, verse 10. Ito yung, prayer ni Moses ito eh. Pagbabasa mo yung buong chapter, maintindihan mo to yung prayer ni Moses.
Psalms 90 verse 10, the days of our lives are 70 years, and if by reason of his strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it's soon cut off and we fly away. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Mga kapatid, yung panahon na binigay ng Diyos sa atin, dapat sasamantalahin natin yan. Amen? Ngayon, maraming tao na they're playing with the time that time allotted to them by the Lord. Lalo na lang yung mga nasa kasalanan, yung hindi paligtas. Ang mabigat dyan, hindi nila alam kung kailan ang kanilang buhay nga dito. Death is inevitable. Hindi mo alam kung kailan darating. Hindi yun namimili ng edad, yung kamatayan. Karamihan sa mga namamatay ngayon dito sa North America, kahit sa iba't ibang parte ng mundo, puro kamataan. Wala pa saan. You know why? Dahil sa tinake for granted nila yung kanilang buhay, panahon na ibigay sa kanila sa paggawa ng masama. Hindi ko naman sinasabi na lahat na namamatay masama. Meron din namamatay na mabuti. Ngayon, sinabi rito ni Moses, mga kapatid, na 70 years. Hindi naman actually sinabi na talagang ito 70 years kasi may mga kapatid tayong mahigit na 70. Ngayon, kung dahil sa kalakasan naabot ka ng 80 years, pwede pa. Yung tatay ng ating kapatid, puri ng Panginoon, si Sister Rose, 98. O, di ba? Lumagpas na. Makikita mo, no, na yung panahon natin is all in God's hands. Ngayon, paano natin to gagawin? Para pwede pang pahabain ng Diyos sa ating buhay or yung huli nating panahon, natitirang panahon, ito maging kalugod-lugod sa Diyos. Nandito sa verse 12. Sabi niya, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Amen? Ang sabi rito, ituro mo sa amin na pagbilang sa aming mga karawan upang kami magtamo sa amin ng pusong may karunungan. Hindi naman itinuturo na bibilangin mo yung edad mo. Next month, birthday ko na. Next month, next year, ganito, may gagawin na. Hindi yun. That's only your plan. Pero ang sabi rito, na magpaturo ka sa Panginoon, sa verse 12, nang magkaroon ka ng pusong may karunungan. Amen? Paano masasabi namang isang puso ay marunong? Bakit puso? Hindi si kaisipan. Di ba? Sabi ng mga tao, matalino yan. Inaano nila yung matalino sa kaisip. Pero ang katalinuhan o karunungan ay dito sa puso. Sapagkat yung puso ang tinitignan ng Panginoon. Sabi sa Biblia na mag-ingat kayo. Ingatan nyo yung puso sapagkat yan ay pinagdadaluyan ng buhay. Ayun ang sasabing pusong marunong, yung nasa Panginoon. Yung pusong masunurin. Pusong nagmamahal sa Diyos. Pusong naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, yung karunungan ay binigay sa atin. Mga kapatid, take note. Dapat siyang magamit sa Panginoon. Magamit sa ating buhay in a spiritual way. Hindi in worldly way or selfishly or sinful way. Alam niyo kung bakit? Ba't natin sinasabi? One of the greatest minds, the greatest wisdom that was given to a man. Sino? Haring Solomon. But he took it for granted. Binaliwala yun, mga kapatid. Nung umpisa, maganda eh. Nung katapos-tapusan na, pinabayaan niya. Alam mo kung bakit? Ano nag-cause noon na nawala yung wisdom sa kanya? Disobedience. Mawawala yung karunungan na yun. Naggaling sa sayang yung itinuro ng Panginoon sa atin. Isipin mo, itinuro sa atin
yung kaligtasan mula sa kasalanan, kabanalan sa buhay, tunay na pag-worship, tunay na paglilingkod. Pagkatapos nalaman mo na lahat yan. Tinuro na sa atin na kung ikaw ay maging tapat, kay papasok sa buhay na walang hanggan. Lahat tinuro yan. To give you that hope, to give you that joy, lahat yan. Para magbigay ng encouragement, inspiration. But then, sa isang iglap, because of disobedience, nawala lahat yan. Naging mangmang ulit. Binabaliwala yung karunungan yan. Alam mo, kaya nga kung tatanungin natin ang Panginoon, tatanungin na ba, sino ba ang pinakamarunong na tao sa sanlibutan? Ang sanlibutan sasagot, yung daw mataas ang IQ, yung mga matatalino sa business, yung mayaman. Mga kapatid, hindi yung mga Kristyano. Amen? Kaya kayong lahat, tayo lahat dito, we're a family ng marurunong, matatalino sa Panginoon. Amen? Sapagkat tinanggap mo ang Panginoon. Siya ang karunungan ng sanlibutan. Malinis, banal, walang paimbabaw. Diba yun nandun sa James? The wisdom that's from above is first pure, gentle, without hypocrisy, sabi nga. Mga kapatid, when you take for granted the time allotted to us, mayroon dalawang bagay doon. Ilang minutes pa tayo, Pastor? Okay. Unang-una, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano? Yung tinatawag nilang yung pinakamabigat, yung wasted life. You see, yung panahon mo rito, naging wasted life. Bakit? Because people continue living in sin and worldliness. Continue to have that relationship with the devil. That's a wasted life. Kaya tinawag sila mga hangal, mangmang. That's a foolishness in the eyes of God. At yung pangalawa, which is ito naman ang ipinapangaral natin, you must have a worthy life through Christ. Kaya nga, tayo tinuturuan ng Panginoon na bilangin natin. Ibig sabihin, sa lahat ng ating gagawin, tatandaan nyo, ano ba yung sa Corinthians? Ano man ang yung ginagawa? Kay kumakain, uminom, ano man ang ginagawa niyo. Gawin niyo sa ikalwalhati ng Panginoon. Tapos yung, sabi pa rito yun sa let all that you do be done in love. There's a wisdom in love. There's a wisdom in obedience. There's a wisdom in serving the Lord. You need wisdom to preach the Word of God. You need the wisdom to apply the Word of God in your life. In action, not only in words. Mga kapatid, sa kasaganaan ng biyaya ng gagaling sa Panginoon, wala kang sukat paglagyan. Ang tanong, babaliwalay mo pa ba ang Panginoon sa iyong buhay? Sabi nga ng mga apostol, saan kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. So, we're serving God that can provide us everything in our needs. He is the source of life. He is the source of all things, good things, and greater things. Yung mga sabi nga unsearchable riches in Christ. Alam mo isang napakaganda na sinabi dito sa aklat ng Job. Basahin natin to sa Job. Basahin natin. Kaya tinakuha ko makita ko rito. Job chapter 2, verse 28.
Ayan. John 28, John 28, 28 pala. Yan. Sabi niya rito, and to one he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So dalawa yung ginamit doon, fear of the Lord, that is wisdom. Sabi nga, the beginning, fear of the Lord is the beginning of wisdom. And to depart from evil is understanding. Doon mo makikita na nauunawaan ng tao o Kristiyano ang kanyang ebanghelyo o ang salita ng Diyos. Nauunawaan nila ang kalooban ng Diyos. To depart from evil. At ang pinakamaganda mga kapatid, na isang encouragement sa atin. Alam mo pa na yung when you take seriously giving more important thing, urgent thing, yung gospel ng Panginoon. It beautifies our life. Yan ang nagpapaganda sa buhay natin. Alam niyo ba na tinukoy natin kanina yung tatlong mamahalagang bagay na binibigyan ng kahalaga ng tao, yung physical life, yung material life, at saka yung spiritual life. Dito ngayon magkakaroon ng kaayusan. Na kung paano ito yung nagkaroon ng kabuuan doon sa creation kay Adam and Eve. Pagdating dito, ito na yun. Ngayon titignan natin sa sinasabi sa Biblia bago natin basahin. Doon sa Titus, ano po? Titus chapter 2. Andito po sa verse 10. Doon sa part 2 ng verse 10. But anyway, babasahin ko. Sabi to, umpisa mo sa verse 9, exhort bondservants to be obedient to their own masters, to be well-pleasing in all things, not answering back, not pilfering, but showing all good fidelity, excuse me, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. You have to adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Titignan mo yung word. To adorn is to beautify. The gospel, nandyan yung beauty. Nandyan yung beauty ng Panginoon. God is a God of beauty. His words are the beauty of the gospel, mga kapatid. Now, pag in-embrace mo, hindi mo tinake for granted, hindi mo binaliwa yung ebanghelyo. Dapat yung ebanghelyo nasa puso mo, nasa buhay mo, mga kapatid. Ito ang magsisilbi, ang siyang magpapaganda ng iyong buhay. So, you cannot beautify the gospel, but the gospel can beautify your life. Amen? Ngayon, paano natin magagawa? We can show the beauty of the gospel by the way we live. Kung paano tayo mabuhay. Amen? Kita mo ngayon, dati ganito ka magsalita, pero kung sa pananalita mo ngayon, napakaganda. Sapagkat, sabi ng Panginoon, kung kayo magsalita, dapat ang yung mga bibig ay magkalasang asin. Lumabas ang pagpapala, hindi pagmumura. So, makikita natin in our words and in our action, in our service and in love and in obedience towards God and towards men. Makikita ngayon yung beauty of the gospel. Mga kapatid, yung bang nasa puso natin. Ngayon, ang nangyayari, kuminsan bakit may nakakatisura ng ibang Kristiyano? Isipin niyo mabuti. Ano ba ang kinakatisura? Kristiyano yan eh. Bakit nakakatiso na iba? Because there's a lack of manifestation of that beauty in their life. Kakulangan yan eh. Sa sanlibutan, gumagawa ng pag-makeup yan eh. Pinapaganda sa mga damit. Nagpapaputi ng mukha. Diba? Yun ang uso sa Pilipinas. Nagpapaputi. Mga kapatid, kaya hindi umobra yung pagpaputi sa Pilipinas sa Africa eh.
Walang isa na paputi doon, ng mga tao sa Africa, yung mga maitim. Pero mga kapatid, yung Ebanghelyo, yun ang tunay na nagpapaputi ng kaluluwa. Amen? Dati, pulang-pula, maitim. Hindi iba-ibang kulay nung puso mo. Pero yung dumating yung Ebanghelyo ng Panginoon, in-embrace mo, maputi. Ngayon, white is the symbol of purity. Kaya merong purity sa pananalita, sa gawa. Amen? That's holiness. That's holy life, mga kapatid. That really should be manifested in our life. Till death. Isa pang, bago tayo magtapos, ito dadagdag ko sa napakalaga. Prayer and faithfulness. Ito ang talagang buhay ng Kristiyano, mapanalangin. At number one, kung ikinanalangin mga kapatid, na ipanalangin natin na tayo maging tapat sa lahat ng oras. That's why prayer and faithfulness. Pag nandun yung panalangin at katapatan, maging tapat ka sa Diyos. Maging katapat ka sa tao, tapat sa paglilingkod, tapat sa lahat ng magawaing mabuti. Amen? But sometimes meron tayong mga shortcomings. Minsan meron tayong mga pagkukulang pa. But alam ba na ang Panginoon, tinutulungan pa rin tayo to achieve that perfection of heart in His eyes. Kaya binibigyan tayo ng panahon. Kahit sino sa atin dito, ako, sabihin ko, marami ang pagkukulang sa Panginoon. Sabi ko, marami pa ang dapat gawin, Panginoon. Kung luluubin mo na ako pa'y mabubuhay, sa tulong mo gagawin ko. Ang ibang pagkukulang sa aking mahal sa buhay, ibang tao, sa iyo, Panginoon. Tandaan natin na yung sinasabi doon sa Revelations palagi na be faithful till death and I'll give you a crown of life. Yan bilang panghuli mga kapatid. Balik tayo doon sa ating teksto. At babasahin ko yung Matthew 13 verse 58. Sabi, magmula rito sa 57, so they were offended at him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own country and his own house. Verse 58, now he did not do many mighty works there because of their unbelief. Sabi rito, at siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kasi mga kapatid, unbelief hinders the greatest blessings from God. Unbelief. Sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, makita natin why people are taking for granted the Lord and His gospel. Unbelief. Kaya hindi sila na-blessed, fully blessed, ng gospel dahil sa kanilang unbelief. Hindi nila pinaniniwalaan ng tao ay tunay na maligtas sa kasalanan. Paano nila paniniwalaan? Ay paano pa nila mapapaniwalaan yung tao ay pwedeng mamuhay ng makabanalan? Kung hindi nila paniniwalaan, tao ay pwedeng maligtas sa kasalanan. You see? When we talk about all these blessings, the blessing of God's love in salvation, sanctification through wisdom, the gift of the Holy Spirit, the privilege of service and worship, the joy, peace, and contentment in this life, and eternal life, the hope of eternal reward from the Lord. Mga kapatid, ipagpapalit mo yan sa di kawalan ng pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, bilang panghuli,
Kung minsan mayroon tayong agam-agam bilang Kristiyano, kahit dun yung mga sa maliliit na bagay. Wag natin babaliwalain yung maliliit na bagay. Yung maliliit na bagay na may kakulangan sa pananampalataya, kakulangan. Hindi ko sinasabi walang pananampalataya. Kakulangan sa pananampalataya, kakulangan sa pagsunod, huwag yung pababayaan yun. Kasi kung sa wall, magkaroon ka ng konting crack dyan at may tubig na lalabas. Kukubera mo kagad yun, yung pinanggagalingan ng crack, otherwise babahayin ka. You'll get overwhelmed. Kung minsan, yung maliliit na bagay, kaya sinabi maliit na bagay, kung minsan maging yung mga problema, maging yung mga pagsubok, mga tukso, ano man yating kinakama. Wala naman tayo meron yan. Kung minsan ito nagpapagbagal sa pag-unlad natin. Pero sabi palagi, gawin nating stepping stone yung mga bagay na yun. Ultimo yung ulo ni Diablo, gawin mong stepping stone. Ibig sabihin, pag stepping stone, mas mataas ka sa kanila. Kaya yung lahat ng ibinabato sa'yo, ipunin mo para may tuntungan ka. Magpapatuloy ka. Amen? Napakaganda mga. Lahat ay tinuturo ng Panginoon para sa atin. It's all about Christian living. It's all about full obedience. But it takes faith. It takes commitment. It takes wisdom from the Lord, grace from the Lord, and integrity sa buhay ng Kristiyan. Mga kapatid, balang araw, mga kapatid, tayo lahat ay haharap sa Panginoon in the judgment day. At doon, nang sasabihin ng Panginoon, pinakamasarap na marinig mo, welcome, my faithful servant. Napakasarap. Yung makita mo lang ang Panginoon nung time na yon, walang kasing ligayan sapagkat nakakita mo na yung palang sinunod, sinampalatayanan, winnership ay totoong buhay at nakangiti sa iyo. How do you want to praise the Lord? Yung nakangiting Kristo o yung malungkot na Kristo sapagkat sasabihin niya, umalis ka dito sa harapan ko. We're still unworthy of what we're doing because it's all God who is working with us, in us. Siya lahat ang gumagawa ng ganito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit sa konting paglilingkod, tinutulungan niya ako. Kaya ibig natin lahat, nasa lahat natin gagawin, lahat natin, maluwalhati ang Panginoon. Kaya bilang pagtatapos mga kapatid, kaya pasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang banal na salita, sa pribileyo makapagsalita sa akin. To God be the glory. Kaya po sandali manalangin. At habang tayo nananalangin mga kapatid, kung sino man ang ibig may lumapit sa oras na ito, ay malaya po. Meron tayong ibig ilapit sa Panginoon. Ay manalangin ang banal na pangyarihan sa lahat. Purihan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa mga banal salita na aming narinig. Kung paano ka, Panginoon, tinanggihan, binaliwala doon sa iyong lugar sa Nazaret. Hanggang sa ngayon, may mga tao pa rin binabaliwala. Ikaw, Panginoon, maging yung banal na salita, sa pangangaral, sa Ebanghelyo. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Nabakabagan mo, Panginoon. Na sila rin namang Diyos ay buksan mo ang kanilang puso at isipan na hindi ka babaliwalay sa kanilang buhay. At sa mga anak amang Diyos, naririto sa lahat na nakikinig, meron kaming mga pangailangan. Meron din kami amang Diyos na ibig pangkamtin. Ilapit sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ka kumbabaan na ibigay sa iyo lahat ito, Panginoon, sapagkat nagagalak ka amang Diyos.
natulungan ang iyong mga anak. Hindi lang sa mga bagay ng material, hindi lang sa mga kalutasan ng problema, katanggupayan laban sa tukso, kung hindi Panginoon. Sa aming mga buhay spiritual na higit pa kaming maging karapat dapat. Patawagin mo, anak, at mapaglingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong matapat amang Diyos. Napakamahalin ka namin ang buong puso, buong lakas ng buong kaluluwa. Pagkamali na ang gawain, pagkamali din na ang kapo. Kaya mag Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong dakilang paanyayang ito muli. Na may renew namin aming mga commitment sa iyo. Jesus name I pray. At maraming salamat sa Panginoon at binabalik ko na kay Sister Mel. Jose. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga nagawa.